Mga maling desisyong nagawa mo sa buhay na pinagsisiyan mo. Kung bakit mo nagawa iyon ay isang paraan lang pala ng Diyos para makilala mo siya at ang tunay na dahilan ng buhay mo sa mundo. So, hi mga kuya at ate, welcome kayo sa akin page na pangalawang pagkakataon. Alam naman po natin mga kuya at ate, marami tayong mga desisyon sa buhay na sa unang tingin ay puro pagkakamali. Mga hakbang na isinagawa mo dala ng padalos-dalos na emosyon, maling akala o pansariling kagustuhan. May mga pagkakataong pinili mo ang mga bagay o taong kalaunan ay nagdulot ng sakit o kabiguan. May mga landas kang tinahak na inakala mong tama pero sa dulo ay napagtanto mong ikaw pala ay naligaw. At sa bawat pagkakamali dumaan ka sa matinding pagsisisi, paulit-ulit mong tinatanong sa sarili mo bakit ko yun ginawa. Paano kung ibang desisyon ang pinili ko ngunit sa paglipas ng panahon at sa tahimik na gabay ng Diyos unti-unti mong nakita ang mga mas malalim na dahilan. It turns out that He used your wrong decision to shape your heart, soften your spirit and straighten the path of your life. The wounds caused by the past were used by Him so that you may heal, learn, and trust His plan even more. Akala mo noon tapos na ang mundo nang ikaw ay maligaw sa maling desisyon. Pinili mo ang landas na ikaw lang ang may gusto at binaliwala mo ang tinig ng Diyos na nagsasabing anak dito ka. Nalunod ka sa luwa ng pagsisisi. Mga gabing tahimik pero ang puso'y maingay at humihigbi. Tinatanong mo siya bakit mo hinayaang mangyari. Pero sa puso mo'y marahang tugon, anak, para ito sa pagbawi. Ginamit niya ang sakit upang ikay tumibay. Ginamit niya ang luwa upang ikay luminaw ang pananaw sa buhay. Ang dati ikaw na puno ng galit, mayabang, palaging takot, unting-unting binura. Pinalitan ng puso niyang marunong magmahal at umaamo. Kaya ngayon po mga kuya tate, hindi mo na kinakayang sabihing nagkamali ako. Dahil sa bawat pagkakamali, may kamay siyang humahawak sa ating muli. Kung hindi ako nasaktan, di ko mararamdaman ang tunay na kapayapaan. Kung hindi ako iniwan, hindi ko malala sa pangyakap ng Diyos, hindi kailanman lumisan sa akin. Ngayon mas naiintindihan mo na ang bawat pagkakamali mo ay hindi pala sayang. Ginamit pala yon ng Diyos para turuan ka dahil sa mga maling desisyon mo, natutunan mong maging mas magpakumbaba, natutunan mong makinig, maghintay, at magtiwala sa tamang panahon. Dati gusto mong laging ikaw ang tama, gusto mong ikaw ang nasusunod. Pero ngayon, natutunan mong hindi pala lagi tungkol sa gusto mo. May plano pala ang Diyos na mas maganda kaysa sa iniisip mo. At kahit nasaktan ka, sa mga pagkakamaling yon, dun mas lumalim ang pananampalataya mo sa Kanya. Ang dating ikaw na padalos-dalos, mainitin ang ulo, makasarili, unting-unting binago ng Diyos, ginamit niya ang lahat ng sakit, pagkakamali at pagsisisi para itama ka at palakasin ang loob mo. Kaya ngayon, mas kaya mo nang harapin ng buhay dahil alam mong kasama mo siya. Kaya sa pagdaan ng panahon, natutunan mong hindi mo kailangang ikahiya ang mga maling desisyon mong nagawa. Oo, masakit balikan, may mga taong nasaktan, may mga pagkakataong hindi mo na ibabalik pa. Pero sa halip na manatili sa pagsisisi, pinili mong tumingin sa kung saan ginamit ng Diyos sa mga pagkakamaling iyon para palaguin ka. Dati galit ka sa sarili mo, bakit ko piniling mahalin ng maling tao? Bakit ko niloko ang sarili kong alam kong mali na pero tinuloy ko pa rin? Bakit ako naniwala sa mga pangakong walang laman? Pero ngayon masasabi